Hello, good day. My name is Jonathan M. Ilaw and I'm from first year BSIT 6 and this is my midterm major activity in operating system. So, ang napili kong CPU scheduling algorithm ay round robin. So, ngayon dito ay may 5 tayong process. So, ang technique na ginagawa ko muna dito ay binibilang ko muna yung mga CPU burst. Pag binilang ko na silang CPU burst, ipapag-add ko sila. Tapos, magsusulat ako ng kung anong sum ng CPU burst na to. So, which, ito siya. Yan, CPU burst. Kapag nakuha na yung sum ng CPU burst, kunwari ito 18, isusulat ko na siya. Simulan na natin mag-trace. So, yung A pala ay nasa time 3. Si B ay nasa 0. Si C ay nasa 4. Si D ay nasa 8. Si E ay nasa 10. Sinulat ko siya para madali ako mag-trace kapag kunwari na-process na kunwari si A kunwari na-process na siya. Kasi possible na talaga madaanan niya si C nung pag pina-process na siya. So simulan na natin. Si B, ang arrival time niya ay sa 0. So mapipreempt siya gawa ng time splice natin na 3. So 0 hanggang 3. Ayan. So ito ay B. So dahil tumigil tayo sa arrival time ni A, may technique ako dito ginagawa ko. Parang naglalagay ako dito ng linya or ng pila, and then kapag may nadadaanan akong mga letters dito or processes, sinusulat ko siya dito. Kasi ang round robin ay preemptive version siya ng first come first serve. So dahil tumigil tayo sa arrival time ni A, isusulat natin si A dito na may 6 na CPU burst. Tapos dahil na preempt si B, dahil kunwari nandito siya, nandito si B sa loob, pinaprocess siya, ito na siya, na-process na. Nung na-process na siya at na-preempt na, tatanggalin si B dito, papapilahin ulit siya na may CPU burst na 1 kasi 4 minus 3 is 1. Ngayon, dahil preemptive version to ng first come first serve, si A naman yung ipaprocess natin. So papasok siya dito, ipaprocess natin siya hanggang 6. Pero dahil ang arrival time ni C ay sa 4, madadaanan ni A yung arrival time ni C kapag pinaprocess na siya. So ayan. So dahil nadaanan niya si C, pipila si C dito. Ngayon si A nawala siya dito, binura ko siya kasi na-process na siya. Tapos pinabalik siya ng system sa likod. May 3. Tapos si C naman ay may CPU burst na 3 din. Ngayon, dahil si B yung nasa unahan, siya yung ipaprocess natin. So hanggang 7 lang. Nung natapos na i-process si B, pipili ulit tayo ng hindi na pipili tayo ng CPU ng process na ipaprocess natin. Kasi ayun nga, may nakapila na dito na mga processes, which is si C at si A. So ang ipaprocess na natin ay si C. So hanggang ano siya, 1, 2, 3 hanggang 10. Sa process na yon, madadaanan natin si D at si E. Yan. So si D at si E, mawawala na si C. Ubos na CPU burst niya. Ito si C dyan. Tapos si D may 4 na CPU burst. Si E may 1 na CPU burst. Ngayon, dahil si A yung nasa unahan ng ready queue, siya yung ipaprocess natin. So 1, 2, 3 hanggang 13.
Then, sumunod dyan, si D. Pero mapipreempt siya. 1, 2, 3. Tama ba? 1, 2, 3. Tama. So, si D dito. Pero pinabalik siya ng process, ng system sa pinakalikod. So, may natirang 4 to minus 3 is 1. Tapos, si E naman. Kasi siya yung nasa unahan. Mawawala si E. Ubus na yung CPU burst niya. And then, sumunod si D. Yung last. Yan. So, ganyan yung tracing natin. Ngayon, kukunin naman natin ang average waiting time. Sa pagkuha ng average waiting time, sulat muna natin yung mga processes. Pagtapos masulat ng processes, yung mga arrival time naman nila sa gilid. So, 0, 3, 0, 4, 8, at 10. So, para makuha yung mga waiting time nila, titingnan muna natin si A. Nagsimula siya sa 3. So, sakto, 3 minus 3 is 0. Pero, nagsimula ulit siya sa 10. Nagsimula siya sa 10. Yung second process naman niya. Tapos, para makuha yung waiting time, yung pangalawang waiting time, i-minus natin siya dito sa pagtapos ng first process. So, ayan. Wala nang ibang dalawa lang yung pag-process ni A. So, ito ay 0. Ito naman ay 4. So, 4 ms. 4 plus 0 is 4 ms. Tapos, B naman. So, si B nagsimula sa 0. So, 0 siya matik. Tapos, plus, natapos, nagsimula ulit siya sa 6. Pero, natapos siya na, yung first process natin natapos sa 3. So, 0 plus 6 minus 3 is 3. 0 plus 3 is equals to 3. Sumunod, yung C natin. Nagsimula yung C natin sa 7. 7 nakatapat yan. Pero supposedly dapat magsisimula dapat siya sa 4. So 7 minus 4 is 3. Yun din naman magsisimula dapat siya ng 8. Ayan, dito dapat siya magsisimula pero nagsimula siya na ng 13. So dito yung first process natin ng D plus nagsimula yung first process, yung second process natin ng D ng 17. Tapos natapos yung first process natin sa 16. So 16. So ito ay 5, ito ay 1. 5 plus 1 is 6. Next is yung A natin. So magsisimula dapat si C si E sa 10, pero nagsimula na siya ng 16. So 6 lang to. 6 ms. Ngayon, para makuha yung average niya, ipapag-add natin lahat silang 5, tapos i-divide sa kung ilan processes tayo, which is 5 lang naman. So 22 dito, 22 siya, ms, divide sa 5, kasi 5 sila. So para makuha yan, 5, ito ay 4, tapos 2. Ngayon, hindi natin sila pwedeng ipag-divide. Gawa ng mas malaki to. Dapat yung mga mas malaki. So, maglalagay tayo ng decimal dito. Tapos, maglalagay tayo ng 0 dyan. Tapos, yung 0, ibababa natin. And then, ayan, pwede na siya. 5, 10, 15, 20. So, 4. 5 times 4 is 20. 0. So, 22 over 5 is equals to 4.4 ms. Ito yung AWT natin. Yung turnaround time naman,
Madali lang yung turnaround time. So, sulat ulit natin na A, B, C, D, E. Then, yung average, yung arrival time nila. 3, 0, 4, 8, 10. So, dito naman, mga natapos yung titingnan natin. So, yung A natapos siya sa 13. So, 13 minus 3 is equals to 10 ms. Yung B, natapos siya ng 7. So, 7 ms. Yung C naman ay natapos lang ng 10. So, 6. And then yung D, natapos ng 18. So, 10 ulit to. Then yung E natapos ng 17. 7. Then ipapag-add natin sila. So, 10, 17, 13, 23 plus 10, 7, 40. So, 40 ms. Lahat sila. Ito yung sum nila. I-divide natin sa 5, which is 8 ms. Ito na yung ating average turnaround time. Ganun lang isolve ang average waiting and turnaround time using round robin algorithm. Thank you.